Yo, what is up, Arm Nation? Kamusta kayo? So maraming nagtatanong sa akin. Okay, wait lang, disclaimer pala. Baka medyo maalog, okay lang, pero okay lang. Hindi naman importante yun. Kasi nakapatong yung camera ko sa arm wrestling table ko. So, yun lang. Shoutout muna pala, Okbo Gears, alright? So, speaking of table and pulley, yung sponsor natin sa table, pulley at mga handles natin. So, shoutout sa Okbo Gears, alright? So, pagpasensya na rin yung suot ko dahil minsan lang bumagyo, minsan ko lang magamit yung mga ganito. Okay, so, yun, maraming nagtatanong about sa laban ni Batang Mamaw at Israel. Sino tingin ko mananalo? Ano daw tingin ko mangyayari? So, nung una, lagi ko sinasabi na 50-50. Paano 50-50? Tingin ko, pag pumasok sa laro, dati to hindi naman dating-dati. Kapag nung mga nakaraang tayatanong nila ako. So, dati, tingin ko, kapag pumasok sa hook-to-hook, Israel yon, no doubt. 2-0. Kung pareho pumasok sa hook-to-hook. So, tingin ko rin naman kung makakuha ng high hook plus back pressure si Batang Mamaw, tingin ko sa kanya yon. So, magkakatalo lang sa style. Okay, so, kaya sabi ko 50-50. So, depende kung kaninong style yung pumasok. Pero, neto, lately, nag-live ako, tas medyo nakapaisip lang din ako. Tingin ko 60%, 60-40 na pala in favor of Batang Mamaw. Bakit? Kasi, kung sa style natin siya i-base, wait lang, prediction lang to so wala akong sinasabi na ito yung 100% na mangyari. So, ito yung prediction na nakikita ko based sa mga previous performances nila. So, hindi ito yung talagang mangyayari, okay? So maraming changes. Nakita nyo naman, from size pa lang, kung maraming nagsasabi na lumaki si Batang Mamaw, guys, makikita nyo rin naman na lumaki si Israel sa previous nating laban niya na nakita doon nga sa Bataan. So maganda to, pareho silang galing panalo. So pareho silang nasa momentum. Okay, so balik tayo. Bakit naging 60-40 na yung prediction ko sa Batang Mamaw versus Israel? Okay, so punta muna tayo sa laban ni Israel versus Mark Renzi. Kasi yun yung nauna, ICN to naging matagal yung laban nila. Kasi marami nagsasabi, marami nagbe-base na bakit ganon. Sinaglit lang ni Batang Mamaw si Mark Renzi. Samantalang si Mark Renzi is pumalag kay Israel. So, ito yung opinion ko about dyan. Opinion lang to So, si Israel is hooker, defensive hooker. Si Mark Renzi is defensive hooker. Pag pareho kayong defensive hooker, pareho kayong magsusupinate, pareho kayong papasok sa deep hook, okay? So, pag pumasok kayo sa deep hook, magre-require talaga siya ng power at endurance. So, talagang matagal yun dahil nga endurance, power. So, pareho silang nasa comfortable position So, magmamatter doon kung sino yung mas malakas. Okay? So, kung same naman yung halos same yun. Kung halos same naman yung strength nila, magmamatter naman din yung endurance. Okay? So, yun. Kaya naging matagal yung laban nila. Ngayon, punta tayo kay Mark Renzi at Israel. Bakit ganon? Saglit lang. So, ibig sabihin ba nun, sobrang overpower si Batang Mamaw? Hindi. Okay, so, si Batang Mamaw is high hooker. So, high cup. Sa style ni Mark Renzi na supinated hook, defensive hook, ibibigay ni Renzi yung position na gusto ni Batang Mamaw dahil yun yung komportabling position nila. So, sa parehong komportabling position nila, which is supinated hook si Mark Renzi, high hook naman si Batang Mamaw. May kita mo na si Batang Mamaw is nakakapagtingin sa camera dahil random niya na nakuha niya hand control. Yun ang lamang ng high hooker. Dahil kapag nasa high hook ka, neutral yung cupping mo. Meron kang option to go deep and option na mag-top roll. Okay? So, dalawa yon. At isa pa na nakita ko kay Batang Mamaw, sa high hook niya, is ang finisher niya is hindi lang side pressure. Meron siyang active pronation na makikita natin sa round 2 nila ni Mark Renzi. Medyo deadly yon yung high cup na may pronation na finisher dahil yun yung pinaka-iiwasan mo kapag hooker ka. Kasi syempre mabubuksan at mabubuksan ka, especially pag defensive hooker ka. So, dun lang din sa style. Okay? Kaya ko siya naisip na, okay, so kung kukunin ni Israel yung comfortable position niya, which is defensive hook, mabibigyan niya ng pwesto si Batang Mamaw, which is high hook. Pero syempre, opinion pa lang din talaga to. At pareho ko silang nakalaban So, hindi ko rin mabase kung sino mas malakas sa kanila dahil baka sabihin nyo, gusto ko lang sabihin na pareho silang tinalo. Hindi. Syempre, dahil ako yung nagpe-predict, alamin ko kung kailangan maging matalino kayo sa pakikinig. Syempre, dahil ako yung nagpe-predict, experience ko yung sasabihin ko, diba? So, ang experience ko kay Batang Mamaw nung naglaban kami sa Tarlac. Speaking of, Tarlac ko din nakalaban si Israel. So, yun, sa isang event pero ako sila nakalaban. Ang lang kasi, ang difference lang is si Batang Mamaw, first time ko siyang nakalaban official doon. Si Israel, alam ko na siya kung paano counterin, so mas naging madali ko siyang matalo. Pero si Batang Mamaw nung time na yun, dahil first time, ang ginawa ko, nilabanan ko siya sa wala mo ng strap. Ito, to be honest, nung walang strap, nakuha niya ako doon. Kaya nag-slip ako. Dahil ang napansin ko doon, kaya niya ako nakuha is meron siyang riser
sa cupping niya, which is yun talaga ang kailangan pag high cup. Kaya nung nag side pressure ako, naramdaman kong nasa kanya yung height ng cup, nag-slip ako dahil yun nga, nakuha niya yung riser. So indication sa akin yun na okay, high cup siya, so high hooker siya. Kaya ako nag-adjust ng, hindi ko na sasabihin ko ano yung adjustment na ginawa ko sa laban namin, kaya ako nanalo dahil syempre hindi naman ako yung bida dito. Pero yun lang, kaya ko lang kinuwento yun para ipaalam sa inyo na confirmed ko siya sa experience ko na high hooker siya. Okay, so next, laban namin ni Israel on the same event. Medyo mas tired na ako dahil hapon kami naglaban ni Batang Mamaw, gabi na kami naglaban ni Israel. So ang iniisip ko kasi doon, dapat mas mahihirapan ako kay Israel. Pero since alam ko na nga kung paano counterin yung style ni Israel, medyo hindi na ako nag-exert ng masyadong effort. Hindi dahil overpower ako, pero dahil, eto guys, tip din sa inyo to, kapag tama yung style na ginagamit mo against sa kalaban mo, hindi mo na kailangan ng masyadong power. Okay, so parang mababawasan yung power na kailangan mo i-exert kapag tama yung counter na ginagamit mo, which is nag-work sa akin ng laban namin. So although tired na ako nun, pero dahil tama yung ginawa ko sa kanya, which is medyo similar sa ginagawa ni Batang Mamaw na style, kaya doon ko rin na parang nadagdag factor din siya na okay, kapag ginawa ni Batang Mamaw to, which is yun naman talaga yung ginagawa niya, medyo delikado nga sa Israel doon. So yun lang, again, binibase ko to sa mga previous performances nila. So tingin ko naman may mga changes dyan in terms of style, in terms of strength, lalo na pareho sila nag-size up. So hindi ito yung 100% mangyayari, pero ito lang yung tingin ko dahil syempre marami nagtatanong, at dahil marami nagtatanong, alam mo, masagutin ko kayo isa-isa. So gumawa na lang ako ng video para dito. So yun lang, gusto ko na i-shout out ang Okbo Gears, nakita ko na naman yan, at ang table na pinagpapatungan ko, at syempre ang pulley. So yun lang, tingin ko marami rin kayong counter dito sa akin dahil kanya-kanya tayo ng opinion. So gusto ko siyang marinig at malaman. So i-comment nyo siya para mapag-usapan natin na baka meron din ako mabasa na parang oo nga no, so ganyan. So maganda na mapag-usapan nga natin dahil syempre mainit na laban to at maganda to. Personally, pupunta kami, kasama ko si Brother Mon. So shoutout kay Brother Mon ng BFR Pullers at BM Pullers. So punta kami doon, magkita-kits tayo. Ako gusto ko enjoyin. So yun, naisip ko lang na sana hindi matagal yung reffing, although money game kasi, so medyo expected ko siya, pero sana hindi sobrang tagal na OA na matagal para mas lalo tayo ma-enjoy. Kasi syempre ang iniisip ko dyan, since best of 3, kung magkaroon na ng score to 1-0, for example lang, random, kunyari maka 1-0 na si Israel, tingin ko medyo magiging sensitive na sa setup si Batang Mamaw. Ganon din naman ganon din naman sila Israel, kapag kunyari naka 1-0 na si Batang Mamaw, tingin ko yung Team Baguio naman na magiging sensitive na sa setup, na parang hindi na sila papayag na ganito ganyan, so medyo magiging matagal. So tingin ko yung round 2 ang pinaka magiging matagal, kasi sino yung una makascore, yung kalaban ang medyo magiging mainit dahil syempre isa-secure nila yon, dahil syempre final round na yun kung sakali, dahil nga best of 3 lang. So pero overall tingin ko magiging magandang match up to, marami tayong aabangan. So yun, gusto ko makita yung mga opinion yun So mag-ingat kayo lagi, lalo bagyo. Balita ko may parating pang bagyo, sana naman hindi mataon na paalis kami ng Nueva Ecija dahil lahat tayo pupunta doon. So mag-ingat tayo lahat guys, so pray lang palagi, ingat kayo at ingat kami. Ingat tayo lahat. Yan. God bless sa inyo lahat. Yun lang. Let's go.